Noong nakaraang taon bilang Vice Chair ng Committee on Energy, isang committee meeting ay naipahayag natin kay DOE Secretary Garin na ang kahalagahan na maisama ang Marinduque sa priority list ng mga isla na bibigyan ng prioridad sa mga programang pang-enerhiya. Bilang tugon, nagkaroon ng commitment na magpadala ng mga technical teams upang magsagawa ng inspeksyon at pag-aaral sa pangangailangan ng ating lalawigan. Para po sa kalaman ng nakararami, mayroon din programa ang Department of Energy na tinatawag na Marinduque Energy Plan, MAREP, sa nalayuning gabayan at pagtibayin ang long-term energy development roadmaps ng ating lalawigan. Kasama ang pagsusulong na mas maasahan, abot kaya at sustainable na supply ng kuryente para sa bawat Marinduqueño. Nakapile na rin po sa Kongreso ang isang panukalang batas na pangunahing inaakda ni Congressman Sergio Dagoc. Ito po ang title, An Act Granting the Marinduque Electric Cooperative Incorporated, Marelco, a franchise to construct, install, establish, operate, own, manage, and maintain distribution system for the conveyance of electric power to the end users in municipalities of Buac, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz at Torrijos, Province of Marinduque. Ito po ay mahalagang hakbang upang mas mapatatag ang serbisyo ng kuryente at masiguro ang pangmatagalang seguridad ng supply sa buong lalawigan. Tulad ng kasabihan, ang pagtatanim ng puno ay hindi agad nagbibigay ng lilim sa isang araw. Ito po, yun po ay kasabihan. Ang pag-aaral ng bata mula sa grade 1 ay hindi agad grade 6 kinabukasan. Gayon din sa pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya, ang mga reforma at proyekto ay nangangailangan ng panahon, tiyaga at tuloy-tuloy na suporta upang tunay na magbunga. Ito po yun. Hindi po dahil sinabi natin na magkakaroon tayo ng ganito, ay bukas po ay andyan na. Tayo po ay nagpaplano, nagpasaplano, kinakailangan ng pondo, at hanggang matupad po ang ating pangarap at plano. Ganun po yun. Minsan po kasi, nagsalita ako sa isang meeting yata, yun. Ang sabi ko, pag-aaralan na magkaroon po dito ng windmill, ay noong mga tatlong buwan, makalipas ang ilang buwan, hinahanap na kaagad yung windmill. Hindi po naman ganon. May pag-aaral po na ginagawa bago matupad ang isang plano. Hayaan po ninyo, ang inyong congressman po naman ay laging nakikipag-usap sa mga taong dapat natin kausapin kung paano natin matutupad ang lahat ng pangarap para sa kalwanan ng ating lalawigan pagdating sa kuryente. Renewable energy at modernization. Ito po yon. Sa solar energy, mayroon nang nagsagawa ng inspeksyon sa Buena Vista bilang bahagi ng pag-aaral sa potensyal na lugar. Meron na po. May nagputol na ng punong nyug doon. Ang sabi, maglalagay daw po sila ng solar power farm doon. Sana po, samahan po natin sila. Ipag-pray po natin sila. Ipag-pray po natin sila na matupad itong pangarap nila na magkaroon dito ng solar farm. Ano po, wag po natin batikusin ang mga taong ito. Ito po ang nangyayari po sa atin minsan. Yung mga taong nangangarap na maglagay ng mga ganitong mga pasilidad dito sa atin sa lalawigan, minsan ay nababatikos. Ay gayong ang atin dapat sabihin ay sana matupad po yan. Sana matupad po yan. Ipagdasal natin sila
dahil sa kanilang pagnanais na magkaroon dito ng mga ganitong pasilidad. Ano po? Pwede ba ka? Pwede ba tayo magdasal? Yun po ang gawin natin. Huwag po yung pambabatikos. Wala pong mangyayari sa ating lahat kung puro batikos na lang tayo. Hindi po tayo susulong. Hindi po tayo susulong. Sa wind energy, mayroon na ring mga hakbang at unang implementasyon po. Meron na po. Nagkaroon na po ng solar power ang windmill power po ang Romblon. Nagkaroon na rin po, mayroon na rin po ang Taytay, Rizal. Meron na rin po, nagpaplano na rin po ang Quezon. Kung nagpaplano sila at nagkakaroon nito, bakit hindi tayo mangarap at magplano rin kung paano tayo magkakaroon ng windmill dito sa ating lalawigan? Ang lahat po ay nagsisimula sa pangarap. Pangarap po ang pinagsisimula ng mga yan. At dasal. Pag wala po tayong pangarap at hindi tayo nagdarasal, wala pong mangyayari sa ating buhay. Kaya po maski sino naman, kahit ikaw ay nag-aral ng napakataas na pinag-aralan mo, kung wala kang pagdarasal, hindi ka rin magtatagumpay. Marami ko pong kilala na nakagraduate ng koleyo, pero hirap na hirap makakita ng trabaho dahil ang alam niya ay ang kanyang pinahawakan lamang ay lakas na niya. Samantalang andyan ang Diyos. Andyan po nakatunghay lang sa atin kung paano tayo maniniklod sa Kanya para ibigay sa atin ang at-awa at tayo magtagumpay sa buhay. Sana naman po sa ating pagtitipong ngayong hapon na ito, lagi niyong babalikan. Babalik tayo, magsasama-sama tayo na tayo'y mangangarap ng pag-unlad ng ating lalawigan at idudulog natin ito sa Diyos. Lahat tayo, lalo na ngayon may krisis ang mundo, babalik at babalik po tayo sa Diyos. Siya lamang po ang lakas nating lahat ngayon. Ano po? Ayon sa 2023 to 2028 project development plans and programs ng Marelco, nakapaloob din ang competitive selection process, CSP, for new power provider upang masiguro ang mas transparent, mas efficient at mas cost-effective na power procurement para sa ating mga member consumer. Ayan po, matagal na po itong pangarap ng ating lalawigan. Board member pa po ako noon. May nagtayo ng isang grupo na naglagay doon sa Santa Cruz. Maglalagay daw po sila dito ng power plant. Ang nangyari lamang, hindi natuloy. Dahil ang mga tao na ito ay walang intensyon na maganda para sa pagtatayo. Gustong magtayo, wala namang puhunan. Hindi po pwede po magtatayo ng walang puhunan. Dapat tayo ay kung tayo ay magsasabing magtatayo tayo ng power plant dito, may puhunan po tayo. Yun po ang tinitingnan ng ating pamunuan. May kapasidad ba ang mga taong ito na nag-o-offer na magtayo ng power plant dito? Yan po. Kaya po, lagi po tayong nakikiusap sa lahat ng mga namumuhunan, lalo na sa enerhiya, na pumunta po kayo ng Marinduque. Magtayo po kayo dito. Napakaganda pong magnegosyo sa Marinduque ngayon. Napakaganda. Dahil po ang pamunuan ng Marinduque ay hindi po mahirap kausapin. Bagkus kami ay bukas palad. Bukas palad po ang aming kalooban na kayo'y pumunta rito, mag-usap tayo kung paano tayo magtutulungan. Huwag po kayo mangingimi, mga negosyante. Kung kayo may mga kaibigan na gusto maghanap buhay sa Marinduque, welcome po kayo. Hindi po natin ito pag-uusapan, hindi tayo maghihirap sa pag-uusap. Hindi katulad ng mga nakaraan. Tingnan niyo po naman, may nagplano magtayo ng Jollibee noon.
Diba? Gustong-gusto magtayo ng Jollibee doon sa bayan. Nawala yun. Salamat na lamang at ngayon, may bagong pamunuan. Ayan, ang daling nakapagtayo. Pag sabing magtatayo ng Jollibee, ayan na, ang Jollibee, ginagawa na. Ganyan po ka-open ngayon ang ating mga namumuno sa ating lalawigan na hindi walang ahad lang sa inyo dito dahil ang politiko ay nakikisawsaw sa mga proyekto ninyo. Wala pong ganon. Ang hangarin po ng aming pamunuan, ni Governor, ni Vice Governor, tayo po ay umunlad. Open po tayo. Welcome them. Wala pong mahirap na pag-uusap. Bilang inyong kinatawan sa Kongreso para sa pagsusulong ng mga proyekto at programa, buong pagpapakumbaba kung hinihiling ang inyong patuloy na panalangin at suporta upang sama-sama nating maisakatuparan ang mga adhikain ito para sa ikabubuti ng ating lalawigan. Hinihiling ko rin po na huwag tayong padadala sa mga maling impormasyon o fake news. Yan. May kumalat na naman po nung mga nakaraang linggo na ang Napocor daw po ay mag-ooperate na lamang ng kanilang power plant dito hanggang April 30 dahil wala na raw pong krudo. Ay Diyos ko naman, bakit ba ganito tayo? Bakit ba tayong mga ultimong taga rito ang nagpapakalat ng mga bali-balitang ganito? Tatakutin pa natin ang ating mga kababayan na mawawala na ng wala ng krudo ang Napocor. Saan kaya nakuha yun? Sana naman wag pong ganito. Ako po'y nakikiusap sa inyong lahat. Tigilan na po natin ang masamang mga balita na ito para sa ating lalawigan. Masama po ito. Katulad din po ng mahal na araw. Nagpakalat na naman ang isang balita na hindi daw babiyahe ang barko. Diyos ko, sa bagay, walang kaugnayan na ito sa kuryente. Yung barko raw po ay hindi magbabiyahe dahil daw po mayroong bayarin sa marina. Fake news na naman. Ay kung ako po, fake news din. Ako raw po ay mayroon ng magarang bahay at ako raw po ay mayroon ng Land Cruiser. Ay Diyos ko naman po. May Land Cruiser na raw po ang inyong congressman. Diyos ko raw. Mga kababayan ko, open po ang aking bahay. Puntahan po ninyo kung gaano kagulot ang bahay ko. Gulot po ang bahay ko. Inapagmalaki ko po yon. Anytime pupunta kayo sa bahay ko, gulot po ang bahay ko. Hindi po nagpapayaman si congressman ninyo, ha? Ang congressman ninyo po ay taos po, mababang loob na maglilingkod sa inyo. Kaya po yung mga nagkakalat ng fake news, tigilan na po natin ito. Ako po'y nakikiusap. Magdasal tayo pare-pareho. Magdasal tayo pare-pareho po. Iluhod natin sa Diyos ang ating mga kasalanan dahil po may crisis ngayon ang ating bansa, ang ating mundo. Nagkakagera-gera na po, tumaas. Ngayon lamang nangyari sa mundo na o sa ating bansa na tumaas ng 150 pesos ang krudo, isang litro. Ngayon lamang po. Kaya mga kababayan, pwede ba ka? Pwede ba ka? Magdadasal kita tuwing hapon, ha? Huwag nating, ibalik natin yung kaugalian na yon. Magdadasal tayo tuwing hapon na tayo ay patawarin ng Diyos at bigyan tayo ng masaganang pamumuhay at malusog na pangangatawan. Hinihiling ko rin po na huwag padadala sa mga maling impormasyon o fake news. Tandaan po natin, ang ating dila ay may kakayahang magbigay ng buhay at magdulot ng kamatayan. Ito po'y nasa Biblia. Kaya't gamitin natin ito sa katotohanan, sa kabutihan at sa pagkakaisa. Ito po yun. Governance is stronger sapagkat ang lakas ng isang kooperatiba ay nakasalalay sa maayos, tapat at responsable nitong pamamahala. Bilang inyong lingkod bayan, patuloy kong susuportahan ang mga programang nagtataguyod ng transparency, accountability at kapakanan ng bawat miyembro. Service
smarter dahil nararapat lamang na ang bawat member consumer ay makatanggap ng maasahan, epesyente at makabagong serbisyo. Sa panahon ng mabilis at na pagbabago, mahalagang yakapin natin ang teknolohiya at inobasyon upang mapabuti ang distribution ng kuryente at mapadali ang serbisyo sa bawat tahanan at negosyo sa Marinduque. Future brighter, sapagkat ang ating mga hakbang ngayon ay magbibigay liwanag sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kabilang dito ang pagpapatibay ng ating mga infrastruktura, pagsusulong ng sustainable na enerhiya at pagtiyak na ang kaunlaran ay mararamdaman hanggang sa pinakamalayong barangay. Sa aking pagtatapos, naway ating isapuso at isaisip na ang lahat ng ating plano at hangarin. Hello? Mainit ba? Oh, kauntintis na lang. Kauntintis lang. Ito ang sinasabi. Ito ang sinasabi, mga kababayan ko. Kung bakit lagi kong binabanggit ang ating Diyos. Tayo kasi minsan tayo, kami pong namumuno ay naglalatag ng mga plano. Sa paglalatag namin ng plano, andyan naman yung mga evil eye, evil mouth. Imbes na magsabing sana matuloy ito, ang sasabihin, ay hindi totoo yan. Oh, ay bakit ba ganon? Ano ba yung inggit? Inggit ba yun? Huwag naman kayo mainggit. Alam nyo, ang inggit pumapatay ito. Ito ang sinasabi, ha? Ito, English nga lang ito, ha? With men, all things are impossible. But with God, all things are possible. O, di ba? Sa mga tao, ang lahat, minsan ang bagay ay imposible. Hindi mangyayari. Pero sa Diyos, ang lahat ay posibleng mangyari. O, di ba? Hello? Ayun. Okay. Maraming salamat po at mabuhay ang Marelco.